Pastor yung tao. And dapat nga, di ba, kahit sabihin niya, hindi siya magpapahuli ng buhay, at yung maniniwala doon. Ano bang combat experience ng tao? But why would you assume na lalaban yung tao? Hindi siya magpapahuli ng buhay. Ibig sabihin, iwas siya, wala. Pastor yung tao, walang kapasidad. Napakatanga naman ng mga nag-iisip dyan, mga pulis na... Sorry. Sorry sa Chief PNP. Sorry sa'yo, my man, Sorry. Pero real talk lang. Real talk. Hindi academy graduate, baka ganyan. That operation was probably, pwedeng mali ako, done to show to the Filipino people na they had power. They had power. They can suppress you. They can frighten you na, pucha, huwag kayong lalabas sa gobyerno nito, kundi ganyan nasasakpitin nyo. Mali, mga bobo. Ang lalong tumitibay ang kalooban ng taong bayan. Lalong magsasanib-sanib puwersa lahat ng tao at organisasyon na may issue sa gobyerno. Sinabi daw, di umano ni Pastor Kibuloy na hindi siya papahuli ng buhay. So it means, na-justify niya, kaya ganun karami yung dumating, kasi nga, yung sinabi ni Pastor Kibuloy, tama po ba yung justification na yan or excuse na yan? Mali pa rin. Kasi nga ang polis, kayo nga ang polis eh. Kung baga sa kayo dapat ang nakakaintindi, iweway ninyo. Nagsalita yung pastor ng hindi siya magpapahuli ng buhay. O de, nagsalita siya, given yon. So kung magpa-implement kayo ng warrant of arrest, you do not do a mamasap, isang armado yung taong pupuntahan doon, nandun yung MILF. Magpadala ka sa 44, may backup kang 400. Patay lahat yung sa 44. Ganun ba in-expect nila? Pastor yung tao. And dapat nga, di ba, kahit sabihin niya, hindi siya magpapahuli ng buhay, at yung maniniwala doon. Ano bang combat experience ng tao? But why would you assume na lalaban yung tao? Hindi siya magpapahuli ng buhay. Ibig sabihin, iwas siya, wala. Pastor yung tao, walang kapasidad. Napakatanga naman ng mga nag-iisip dyan, mga pulis na... Sorry. Sorry sa Chief PNP. Sorry sa'yo, my man, Sorry. Pero real talk lang. Real talk. Hindi academy graduate, baka ganyan. Si ano po ang nagsabi nun? You're supposed to defend the people. Secretary Abalos po nagsabi nung statement na yon, at sinabi nyo ay wala namang ano bang combat experience ni Pastor Kibuloy. So pala sa tingin niyo hindi rin nila nabasa at hindi nila alam itong combat experience, dapat marunong silang tumantsa. Look. Again, they are showing. Tingnan niyo yung mga, you read between the lines and between yung videos, Ano pinakikita ng police? Number one, wala failure of intelligence. Ba't nila papasokin yung compound? Wala naman pala si pastor doon. Di ba failure of intelligence yun? Magpapadala ka na sandabakal ng tropa, magpapa-aresto ka, wala pa. Buti, wala naman yung huli nyo doon. So, hindi nila alam kung nasaan si pastor. Question mark, hindi nila alam. Nagbaka sakali sila, baka nandoon nagkakape, o natutulog, o naliligo. Baka gusto pa nilang huliin si pastor na hubo. Nako. Tapos ng pangalawa, pinakita nila, natatakot sila. Dapat ang nangyari dyan, yung pinakamataas na PNP, doon sa ground, doon mismo, ground zero, kumatok. Hello, good morning. Ako si Colonel ganito. Ako si Colonel Tamukyo. Ito, mayroon kaming warrant of arrest. Mawalang galang na lang. Pasensya na, trabaho lang kami. Kinakailangan natin, protektante si pastor. I-serve namin to para Alam namin, sinasabi niya, hindi siya magpapauli ng buhay. Pero,
mas maganda to para kay Pastor. Nandyan po ba siya? Ngayon kung sabihin wala, pwede ba papasok kami? Magdadala ko ng 2 tao para papasok kami. O di walang nagiba. Walang nagiba, walang reklamo na nag-illegal search. Wala, palpak talaga eh. That operation was probably, pwedeng mali ako, done to show to the Filipino people na they had power. They had power. They can suppress you. They can frighten you na, pucha, wag kayong lalabas sa gobyerno nito, kundi ganyan na sasakpitin nyo. Mali, mga bobo. Ang lalong tumitibay ang kalooban ng taong bayan. Lalong magsasanib-sanib puwersa lahat ng tao at organisasyon na may issue sa gobyerno.